Yo, magandang araw mga kap. Kamusta kayong lahat? Para sa video na to ay dreadlocks repair session tayo at home service yung mga clients natin sa video na to. So dito na agad tayo sa unang client natin. Para sa unang client natin sa video na to, siya nga pala si Sir Erwin at tayo ay home service ngayon sa Rosario, Batangas. Bali itong si Sir Erwin ay isa doon sa mga clients natin last December and after 3 months, ayan, nire-repair na ulit natin yung dreadlocks niya. After 3 months ito nga pala yung status ngayon ng dreadlocks ni Sir Erwin. Kung ako yung tatanungin hindi pa naman talaga siya pang repair. Kung itatanong nyo kasi kung tuwing kailan ba dapat magpaayos ng dreadlocks, yun nakadepende kasi sa taong nagdadala ng dreads. Katulad na lang dito halimbawa kay Sir Erwin, kaya siya nagpapa-repair sa akin kasi meron siyang pupuntahang event at kailangan niya maging mukhang presentable doon. At para sa kanya, yung regrowth ng buhok niya sa loob ng 3 months ay medyo mahaba na, so yun yung kailangan niya ipaayos sa akin. Medyo sensitive nga pala yung anit ni Sir Erwin kahit daw sa barbero, kapag ginugupitan siya ay mabilis mamula yung anit niya, so sinuggest ko dito sa session namin na hindi na kami gagamit ng Sanrio. Since medyo maikli pa kasi yung regrowth ng buhok niya, talagang isasagad natin yung pagre-repair sa anit niya at yun naman yung hindi niya gusto. So hindi na kami gumamit ng Sanrio, talagang recta repair na lang, minimal repair lang naman yung kailangan ng dreads niya. So ayan, nakita niyo naman yung resulta. Dito naman tayo sa pangalawang client natin. So para dito sa second client natin sa video na to, siya nga pala si Sir JC at gagawin namin yung session dito sa shop. Ito nga pala yung itsura ng dreadlocks ngayon ni Sir JC at 8 months ago pa yung huling repair niya sa akin. Hindi nga pala ako yung original artist nito ni Sir JC. Ang gumawa ng dreadlocks niya ay Laguna-based artist, pero 2 years ko na siyang inaalagaan. 2 years na sa akin nagpaparepair tong si Sir JC. Nakita nyo naman na medyo may kanipisan na yung buhok ni Sir JC pagdating sa top. So every repair namin may ginagawa kami ditong magic. Sa loob ng 8 months never nakalasan ton si Sir JC. Bali, numinipis naman talaga yung roots niya kasi nga given na yung sitwasyon ng anit niya ay manipis. So ang ginagawa ko sa mga ganitong case ay hindi natin kinakabitan ng client na extensions na hindi kayang i-hold ng buhok niya. Kaya naman kung meron kang ganitong klase ng buhok at gusto mong magka-dreadlocks ay kailangan mo humanap ng artist na marunong talaga, may knowledge siya pagdating sa ganitong klase ng case. So dito naman tayo sa pangatlo at huling client natin sa video na to. Tayo naman ay home service sa Binyan, Laguna. Para sa third client natin, siya nga pala si Sir Raymond at isa siya sa mga client natin nung December. So first week nga pala ng December nung una natin kinabitan ng dreadlocks tong si Sir Raymond, and then last week ng February ay nagpa-set na siya ng appointment for dreadlocks repair. So katulad din ng first client natin na si Sir Erwin ay isa rin siya dun sa December clients natin. Then after 3 months magpaparepair niya sa atin at medyo konti pa rin naman yung regrowth pero magulo na nga rin talaga yung dreadlocks niya. Ito nga pala itsura na ngayon ng dreadlocks ni Sir after 3 months. Mapapansin nyo yung roots niya ay medyo marami na yung regrowth. Hindi siya katulad ng dreadlocks ni Sir Erwin na mahaba lang talaga pero hindi naman siya sobrang gulo. Pero ganoon talaga kasi ang mga clients ay iba't iba na rin na way kung paano nila mini-maintain yung dreadlocks nila. Normal lang din naman na magulo ang dreadlocks. Ang maganda naman dyan pwede mo naman siyang ipaayos. Itong si Sir Raymond medyo naguguluhan na lang talaga siya sa itsura ng dreadlocks niya. Wala naman siyang kailangang puntahan na event katulad ni Sir Erwin. Kung i-compare mo naman siya kay Sir JC napakabilis na ng pa-repair niya si Sir JC kasi after 8 months pa bago magpaayos. Ako naman personally, yung dreadlocks ko pinapaayos ko every 2 years. So para makasulit ko talaga yung repair, para mahaba na talaga yung regrowth ng buhok ko bago ma-repair. Tsaka hindi ako sanay na maayos yung dreadlocks ko, naninibago ako sa itsura. Dito, check nyo naman kung gaano kalinis yung pagkakapartition natin. Gumamit kasi tayo ng Sanrio dyan, unlike kay Sir Erwin na diretso repair lang kasi yan naman yung gusto ni client. So ito na yung resulta ng gawa natin sa huling client natin sa video na to. Bali, wala naman talagang time kung kailangan magpa-repair. Nakadepende pa rin sa iyo kung kailan mo gusto ipaayos yung dreadlocks mo. So ayun, tapos na yung mission natin sa Binyan, Laguna. Bali, ang unang tigil ko ay sa SM City, Santo Tomas na. Dito na tayo magpapalipas ng oras. So hindi pa tayo nagla-lunch nito, kaya dito muna tayo kumain. 2 PM tayo natapos sa Binyan, then 5 PM palabas ni Mrs. So matagal-tagal pa yung hihintayin natin. Ito nga pala yung lunch ko nung araw na yan at doon talaga ako nakaupo sa pwesto ng lalaki na yon. Pero kinuha ko yung order ko, pagbalik ko nakaupo na sila. So okay lang, dito na tayo sa family table kumain. Actually, kaya ako tumigil sa SM Santo Tomas para dito na ako magpapalipas ng oras para makatipid na rin tayo sa gas pag sinundo natin si Mrs. kaysa umuwi pa tayo ng Lipa at yun, babalik din tayo sa Santo Tomas para sumundo. Problema lang yung napakahaba pa nga ng oras na ihintayin ko. So naiinip ako, kailangan ko ng paglilibangan at naubos yung pera ko dito sa claw machine na to. So naisip ko di wala din, hindi rin tayo makakatipid. At since mahaba pa nga yung oras na paghihintay ko, medyo masakit na rin pa ako sa kagagala kasi galing nga rin tayo sa session. Ayun, pumood trip na lang tayo dito sa kotse habang naghihintay ng oras, nakikinig tayo sa Papa Dudut Love Stories. So ayun, ganun lang natapos yung araw na to. Hindi ko nga pala kasama si Pinsan Dan at si Pinsan Yuri kasi week
weekdays to naganap yung session na to, may pasok sila. So dito ko natatapusin tong video na to. Kung umabot ka pa rin sa part na to, maraming salamat sa panonood. Pa-like, share, and comment naman sa mga videos ko kasi gusto ko na rin kumita sa Meta. Sa ngayon kasi ginagawa ko lang to for fashion at for documentation lang talaga, pero syempre iba pa rin yung feeling na kumikita ka sa isang bagay na willing ka namang gawin ng libre. So ayun, maraming salamat sa panonood. Kung kailangan mo ng dreadlock artist within Batangas, pwede po ako mag home service kahit saan. Ang shop ko po ay located lang sa Lipa City. Gumagawa po ako ng dreadlocks, afro curl, braids, and cornrows. Meron po tayong Facebook, YouTube, and TikTok, The Dreadlocks Factory.